Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Pastor Elion. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo ng mga taga-subaybay ng programang ito. Tayo po ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Ito po isang programa ng Doro Faith Church Pandi na ang layunin ay mabasa ng tuloy-tuloy ang salita ng Diyos, ang buong aklat ng Biblia, at makuha mula sa Panginoon ang kanyang nais sabihin sa atin, at ito'y maisakatuparan sa ating buhay. Good morning, Brother Dave. Pakishare niyo po yung ating live video para po maabot ang marami pa nating mga kapatiran. Sa pag-uumpisa po ng ating gawain, hinihiling ko na awitan natin ang Panginoon. Isang mabuting bagay na ating magagawa ay umawit sa Diyos. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Good morning, Sister Angel Liza. Puri ng Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo'y papatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiling ko na kayo'y makipagtiisan sa akin upang sa ganon ay mapaluguran natin ang Diyos sa araw na ito. Bago ang lahat, nihiling ko na tayo yumuko at tayo manalangin. Mapurihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa biyaya, sa paggabay,
sa pagtuturo sa amin, iyong mga anak. Dalangin ko po, Diyos, na sa umagang ito, maalala ng inyong mga anak ang isa namin sa obligasyon. Ang ikaw ay masamba, mapapurihan, at mapag-aralan ng iyong salita. Sa gayon din ay makapanalangin at ng aming buhay ay bumuti kaysa sa dati. Purihin ka, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning, Sister Jessica. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. At basahin po natin ang Roma chapter 7. Akin pong babasahin at sundan ninyo ng inyong mga paningin. Roma 7. Sabi dito, mga kapatid, alam naman ninyo ang tungkol sa batas. Kaya nauunawaan ninyo na ang tao'y nasasakop lamang ng batas habang nabubuhay siya. Halimbawa, ayon sa batas, ang isang babae na may asawa ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Pero kung namatay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. Kaya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangangalo niya. Pero kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mag-asawa. Good morning, Sister Imelda. At kung mag-asawa man siyang muli, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Kaya din ang nangyari sa inyo, mga kapatid. Malaya na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Muli siyang nabuhay at kayo pinag-isa sa Kanya para maging kapakipakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, ang masasamang pagnanasa ay naghahari sa ating katawan at pinukaw pa ng kautusan. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakapagdudulot ng kamatayan. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Ba hindi? Pagkat kung walang kautusan, hindi mo malalaman kung ano ang kasalanan. Halimbawa, kung hindi sinabi ng kautusan huwag kang maging sakim, hindi ko sana nalaman na masama pala ang pagiging sakim. Ngunit ginamit ng kasalanan ang kautusang ito para pukawin sa akin ang lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan, walang kapangyarihan ang kasalanan. Noong una, nabuhay ako na walang kautusan. Pero nung malaman ko ang kautusan, nalaman kong ako'y may kasalanan at nahatulan na ng kamatayan. 10. Kaya ang kautusan ay dapat sana nagbibigay ng buhay ang siya pang nagdulot sa akin ng kamatayan sapagkat ginamit ng kasalanan ang kautusan para dayain ako. Dahil dito, nahatulan ako ng kamatayan dahil hindi ko masunod ang kautusan. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Nangangaulang ba na ang mabuting bagay pa ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba, hindi. Good morning, Sister Badet. Ang kasalanan ang siyang nagdulot ito. Ginamit ng kasalanan ang kautusan na isang mabuting bagay.
para ako'y mahatulan ng kamatayan dahil dito. Nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. 14. Alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na espiritu, pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil sa mabubuting bagay na gusto kong gawin, ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang ginagawa kong masama, ibig sabihin ito sumasang-ayon ako sa natama ng sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako gumawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin ako ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanan, likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako. Sinong magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa utusan ng Diyos. Pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, isang bagay na pag-uusapan natin ngayon muli ay tungkol sa isang bagay na nahihirapan ng isang tao na matupad sa kanyang sarili, ang pagsunod at ang pag-iwas sa kasalanan, pagsunod sa Diyos at pag-iwas sa kasalanan. Hindi ito sinabi ni Pablo upang pangatwiranan yung mga panahon na siya'y nagkakasala. Pinatutunayan lang niya na mula sa kanyang makasalanang pagkatao ay talagang nakakagawa ng kasalanan ang tao. Pero hindi dito sinasabi na natural at dapat na ang isang tao ay nagkakasala. Hindi po. Binanggit dito na talagang doon ito nakaukol sa dati nating pagkatao. At ang kautusan ng Biblia o ang mga batas ng Diyos, ang mga pagbabawal niya, ang mga bagay na ipinagagawa niya, ang batayan kung hanggang saan nagiging banal ang katawan ng isang tao. Kasi kung walang kautusan, walang magkakamali, lahat ay magiging tama, walang kailangang ipangaral dahil kahit anong gawin mo, hindi ka magkakasala. Pero gumawa ang Diyos ng batas, pamantayan para sa tao, para ito ay magpakita na mali pala ang isang bagay. Noon, di natin alintana ang paggawa ng kasalanan dahil alam natin, hindi tayo nagkakamali sa harap ng Diyos. Pero nung sinabi sa atin ng Biblia na mali yung mga ganong bagay, doon natin natuklasan na tayo pala'y makasalanan dahil meron tayong nalalabag ng mga utos ng Diyos. Pero ano ibig sabihin? Wala na ba tayong pag-asa? Tayo ay nababalot ng kapangyarihan ng kasalanan.
Hindi po. Tinuturo sa atin dito ni Pablo na huwag tayong magpasakop sa batas at sa kasalanan, kundi magpasakop tayo sa Panginoong Hesus, sa kautusan ng Diyos. Kapag sinabing kautusan ng Diyos, ito'y banal. Ito yung mga bagay na gusto niya na lagi nating ginagawa. At ito yung mga bagay na inuutos din niyang sabihin sa atin na huwag natin gawin. At tumatalima tayo. Kaya tayo nagiging banal at pure sa araw-araw. From glory to glory, from day to day, nababago yung ating buhay. Nababago yung ating mga maling asal. Sabi dito, mayroong ginamit na example. Ang isang tao, sakop lang ng kasalanan kapag hindi pa siya namamatay. Pero pag patay na siya, tapos na para sa kanya ang pagsakop ng kahit anumang bagay. Dahil sa kamatayan ng isang tao, natatapos ang ugnayan sa lahat at nag-uumpisa ang isang bagong pakikipag-ugnay sa Panginoon. Dahil ang isang taong patay ay hindi naiiral sa mundong ito, kundi sa lugar ng Panginoon ang kanyang pag-iral na kung saan dahil ikaw ay nakarating doon, bibigyan ka ng reward sa iyong mga ginawa. At kung sa kabilang side ka naman nakapunta at walang hanggan din ang lugar na yon, ay walang hanggang kaparusahan ang tatamasahin ng isang tao. Kaya mga kapatid, maliwanag at kailangan natin maintindihan, kailangan hindi tayo masakop ng kapangyarihan ng kasalanan. Andiyan ang kautusan para sabihin ikay nagkakasala. At gagawin dapat nating salamin ang salita ng Diyos para makita yung ating buong pagkatao kung merong dumi o tayo ba ay malinis na sa ating buong pagkatao. Kaya kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, malalaman mo yung mga bagay na iniuutos ng Diyos na huwag mong gawin para ito yung maiwasan. Dahil pag nalaman mo ito'y mali pala, dahil ikaw ay tagasunod ng Panginoon, hindi po pwede na hindi mo susundin yung kanyang iniuutos. At sa kabilang banda, pag ang bagay ay ipinagawa naman ng Panginoon, isang utos na sa kanya din ang galing, ay magiging kasalanan din kung hindi naman natin tutugunin yung kanyang utos. Dalawa kasi ang utos, isang ipinagagawa at isang hindi ipinagagawa. Sa hindi ipinagagawa, kailangan huwag gagawin. Sa mga bagay na ipinagagawa, kailangan namang sundin at gawin. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Ngunit hindi natin nga malalaman kung alin ba ang ating susundin at kung alin ba ang ating iiwasan. Kung hindi natin pinagbibigyan ang salita ng Diyos na makapasok sa ating puso't isipan. Ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at isa din yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yung araw ng linggo, Biyernes, may mga gawain na kailangang sundin natin gawin. Iutos ng Diyos na makipag-fellowship tayo, makipag-isa, mag-aral ng salita hanggang sa tayo ay maging perfecto bago siya dumating. Huwag po natin itatanggi yung ating katawan
kung tayo may tinatamad sa mga oras na ganito, kasi masarap pang matulog, pero pilitin natin yung ating mga sarili na mas makasunod kaysa yung pabayaan ang sarili. Pag pinabayaan mo ang iyong katawan para sa mga bagay ng mga Diyos, nanasain nitong kusa ang mga bagay na makasanlibutan at makakadyablo. Kaya hindi lumalago ang isang Kristiyano kapag hindi niya binabasa ang mga utusan ng Panginoon. Tanging dito lamang magmumula yung mga aral para ating masunod. Malinaw po yung sinabi, Sister Helen, good morning. Malinaw po yung sinabi ng Biblia na ipinababasa ito ng Diyos. At nandoon yung kahalagahan kung bakit kailangan natin basahin ito. Kasi sabi sa Joshua 1:8, kailangan daw natin itong bulay-bulayin araw at gabi. At kung sakali na mabulay mo na, ay makikita mo na kung ano yung nilalaman, malalaman mo. At pag nalaman mo, magagawa mo. At pag nagawa mo, magiging matagumpay tayo. Kaya yung salitang tagumpay, hindi yan mangyayari sa isang taong hindi naman binabasa ang salita ng Diyos at hindi sumasama sa mga gawain para mapakinggan ang salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, magiging sayang ang buhay na ito kapag hindi natin pinagbigyan ang Diyos sa pagtugon sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbasa at pagbubulay-bulay nito araw-araw. Mga kapatid, araw-araw po talaga ang pagbabasa ng Biblia. Kung hindi po natin yan gagawin, wala pong lalago at delikado, bagamat ikaw ay tama na sumampalataya sa Panginoon, tama na tinanggap ang Panginoong Hesus. Pero nagiging delikado ang buhay dahil sa kalagayan na hindi ka nagpapatuloy magbasa ng kanyang mga salita. Ito yung magbibigay sa iyo ng kahinaan ng spirito. Kaya mga kapatid, isang hamon bilang huling salita. Talagang pagbigyan po natin ng Word of God na makapasok sa ating puso't isipan. Na sa ganoon yung tinutukoy na kautusan ng Diyos ay makita natin. At kung sakaling sinabi niya huwag itong gawin, magawa natin yon para sa Kanya at para sa atin. Mamaya po, meron po tayong Bible, meron po tayong prayer meeting. Isang paraan at gusto ng Diyos na gagawin ng isang tao pang siya'y lumago spiritual. Po nating tatanggihan. Limited ang oras. Bukas makalawa ay pwede tayong lumisan sa mundong ito. Mas mabuti na ang paglisa natin gagawin ay naging handa ang ating mga katawan, espiritu at kaluluwa. Upang sa ganon, di tayo mapahiya sa gagawing paghukom ng Panginoon. Kaya, purihin ng Diyos, mamaya, naasahan ko po kayo lahat na dumalo sa gawain ng Panginoon. Tayo magpanalangin. Purihin ng Diyos, samahan niyo ako sa pangwakas na panalangin. Madakilang Diyos, salamat sa iyong papaunawa ng inyong mga salita. Salamat sa pag-iingat, bagamat ang katawan lupa namin ay pagod at kailangan ng pahinga. Tulungan niyo po rin pa rin kami na huwag malimutan ang pag-aaral ng inyong salita, ang pagsasama-sama
ng magkakapatid na nananalangin at nag-aaral ng iyong salita. Gisingin mo, Panginoon, ang puso ng mga kapatiran na natutulog, ang kanilang mga isip na nahuhumaling sa ibang bagay. Pagkos, isentro mong lahat, Panginoon, ng aming isipan sa pagsunod ng iyong kalooban. Maraming po salamat po rin po kayo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Samahan kayong lahat ng Panginoon sa inyong mga gagawin sa araw na ito. At pagkatapos ng gawain natin, yung gawain naman sa Diyos, ang ating isunod. Palain tayo lahat ng Panginoon. God bless you all.